Binili mo, nagbayad ka, naglabas ka ng pera, 60,000 ang tinakbo. Hindi ka pa nakaabot ng 24 oras na putol yung timing belt. Wala pa kang 5 hours Oo. yung time na yun. Okay, tapos pinagawa mo. Yung almost 200 na siguro, inabot ko dyan. Aircon yan, ginastusan ko rin 26,000 eh. Pero naubos yung pera ko. Eh sabihin na natin na scam to sa US sa ibang bansa. Meron tinatawag na odometer fraud. Talagang bawal yan, nagkakadimandahan dyan. Mga kapatid, magandang hapon. Ito katabi ko tong isang Montero na to. 2 beses na itong na-top overhaul. Ngayon, nakarating na po dito sa amin. Mausok. Ang problema po niya ngayon, sabi ko, teka, tingnan muna natin. Ano ba ang nangyari doon sa huling top overhaul? Kasi ang plano ko dito, ite-testing ko lang yung kanyang mga injectors. At kung papasa naman yung injectors nila doon sa aming makina, syempre makina na ang pagbabalingan natin ng pansin dito. Ngayon, na-interview ko yung may-ari nito. Sir, ano ba yung langis na ginagamit mo dito? Ilang buwan nyo na hong gamit yan? Since July. Since July. Kasi July ako nagpalit. napaka-itim po kasi nung kinalabasan ng langis nyo tapos malapot. Ayoko naman siraan yung langis na yan. Pero kasi wala siyang American Petroleum Institute na classifications. Yan ang nangyari sa makina nyo. At napaka-itim yung langis niya. Ngayon, i-check natin yung injectors. Kung yung injectors magkakaroon ng problema at hindi siya pasado, magko-concentrate tayo sa injectors. Sa 4D56, meron dalawang klase ng belt yan eh. May bilog saka may square. So baka ang nakabit dito, yung square. Kasi sa tinitignan ko ngayon, bilog yan eh, yung nakakabit sa inyo eh. Yung timing belt na kinabit, parang local. Oo, tapos ginamit binigyan ko na ilang naman buwan. kayo, local na naman. Hindi, unang putol yun. Nung unang dinala Oo. ko nung kabibili ko lang. Oo. Naputol. Oo. Ibig sabihin ko yung pangatlo, ito na yon yung nakakabit. Ito na yung pangat. Sino bumili niyan, yung pangatlo? Ako na kayo na. nung pinano na kasi original na pinakabit Pero nung ko. naputol kuya, tinap ulit nila, binaba na ulit nila ang cylinder head. Nung naputol sila nagano no. Kasi may baluktot ulit na barbula yon. Nung unang putol, sabi ayos na daw. Kaya ayun nung tapos yung pangalawa. Tanong ko po kuya, unang putol, binaba itong head. Binaba. Pangalawang putol, binaba ulit. Sigurado po kayo, binaba ulit. Yung pangalawa talagang nagpalit ako ng yung pangalawa nagpalit ng piston ring kasi umalog na. Nagpalit na ng piston ring. Kasi umalog, sabi ng mekaniko ko. Yung pangalawa, yun ay ako na nagpagawa talaga noon. So, ibig sabihin, ito pala, nadukot na. Nadukot na. Tapos, yun nga, low power, mausok, hindi talaga makatakbo. Ang gusto ko nga lang check upin dito, yung yung turbo. Kasi ilan na yung nagawa namin ganito, turbo ang problema. Saka, syempre, linis-linis ng mga sensor, yung map sensor, saka yung oxygen sensor. Pero ngayon, nung nabuksan namin, naku po, naglalawa yung makina at yung kanyang mga injectors, basang-basa ng langis, yung 4 na injectors. Nakita mo naman, di ba? Basang-basa ng langis. So ngayon, yun ang focus muna natin, check natin yung mga injectors, tapos pagka pumasa yun, dun sa makina namin, kuya, makina na ang susunod na titignan natin dito. Titignan din natin kung tama ba yung dukot. Ngayon, pag hindi pumasa sa calibration natin yan, siyempre, makina ang problema, yung usok niya galing na dun. Yan ang mabigat. Oo, kaya sana hindi pumasa. Yun ayaw natin pumasa para hindi lumaki gastos. Yun sana nga. Ngayon, puntahan natin si Chip, tignan natin ngayon kung pasado yung inyong mga injectors. Tara, puntahan natin. Pumasa ba? Singaw, may singaw. May singaw. May leak ng langis pati. Kasi ang usapan namin ni Kuya, pag bumagsak diyan sa injectors, makina. Makina na. Tapos. Ayan, Pero sa tingin. mukhang maayos naman dito. Bibigyan mo ng konting pag-asa. May pag-asa pa. Ay, salamat. Thank you, Lord. May pag-asa ka pa. Laki na ginastos ko dyan. Pero Kuya, pwede ba palitan mo yung langis mo? Oo. Change oil natin mamaya. Cheso Wala na na. lang. Oo, change oil natin mamaya. Sus, Maria, Puputik to eh. buti na lang pala. Putik, no? Nakita mo yung injectors, putik lahat, no? Opo, putik po. Sabi ni Chip, may pag-asa naman daw yung injectors. Siyempre, kailangan maikabit muna mamaya. Pagka na-cleaning na ni Chip to, na-calibrate na, saka pa lang natin mapapatunayan yung sinasabi niyang habang may buhay, may pag-asa. Yan, Chip. Ilang PSI yan, Chip? Mataas to. Nasa PSI ba? Oo. Nasa 3,000 mahigit. 3,000 PSI dapat bubuga to ng ng mist.
hindi sprinkler. Dapat mist ang buga nito sa 3,000 RPM. Yun ang sabi ni Chief, kaya yun yung babantayan natin mamaya. Oh, nakatawa na yung nasa likod ko. Taga saan ka, kuya? Ranyaki. Ang lapit naman. Mahigpit kami dito, medyo playing safe kami. Tama po. Lalo na yung mga ganyang sasakyan, hanggat hindi talaga dumadaan sa amin, hindi ko pinakakalas kaagad. Kasi ikaw din ang magsasuffer kung halimbawa kinalas na nila tapos nagkaroon ng malaking problema. Kaya talaga, pinag-isipan ko na Oo. gusto eh. Ilan nila na? 71 na. T1. Oh. Kayo kuya, ilan na? 62. Kayang-kaya pa yan, no? Ang kaya pa. Kapatid, ito na yung mayabang kong chief mechanic. Hindi, biro lang. Hindi, sabi niya kasi may pag-asa pa daw eh. Yung si Sir eh, no? May pag-asa pa raw yung mga injectors. Oo. Sabi mo kayo na ayaw. Okay naman. O ngayon, tingnan, testing mo nga. Yun. Ayun. Basta, Tama yung buga na yon, tama yon. Oo, basta lumagapak dyan ng ganun tunog. Sure na yun. Pero kanina, walang ganyan. Wala. Wala. Ah, saan sumisingaw kanina? Dito? Dito. Sa Dito? restaurant. Ah, doon sumisingaw. Oh. Anong pagkasingaw niya? Malakas ang bigay ng diesel o mahina? Tama ang diesel. Singaw siya sa wasa. Malakas ang singaw niya sa kompresyon. Sa compression. Oo. So sumisingaw yung compression ng cylinder doon sa injector. Oo. Kaya pumapasok yung kompresyon sa loob. Hindi ba kailangan magpalit ng washer? Meron kailangan nga eh. Pakuha ka na hanggat maaga pa, habang may araw pa. Tapos na yung mga yon? Oo. Sabi ko tawagin niyo ako eh. Pwede bang isa pa yung tatlo na yan? Baka mamaya. Baka may hidden kayo dyan eh. Nga. Pakita natin sa video. Parang sure ball. Pero nakita mo kanina natin eh. Ah, nakita naman paano may-ari. Walang daya ito. Nakita na may-ari eh. Ah, dinadaya ako ni Chip eh. O ngayon, hindi madadaya yung mga subscribers natin. Ayan, sige, pakita natin. Oh. Oh. Sige, dalawa lang, pwede na. Nakita naman pala na may-ari eh. Run. Ayan, nakapatay eh. Oh, sige. Oo. Ayun. Sa tunog lang. Sige Dami nga. eh. Ayos na. So yung una, wala talaga yan. Wala. Nung kinalas ni Gerald, yung puro langis pa. Maabot na ng mataas na pressure. Ayaw pang maglagapak. Kaso wala tayo nitong washer. Yun lang. Wala tayong washer. Ha? Ah, meron na. Uy, ay, parating. Andiyan na. Meron Ayun. Ito. Ibig sabihin makakauwi. Mitsubishi. Yung pakita Mitsubishi, yan. Ibig sabihin makakauwi ka. na. Bakit? Yung oil seal natin ang problema. Ay, oil seal. Oh, wala din pala. Kala ko naman. Original yung Mitsubishi. Oh, Gerald. Original. Okay na to. So, pasado na yan. Oo, lagyan mo na ng Ha? mga magagandang washer tsaka o-ring. Alam ko na kung bakit naputulan ng timing belt yung Montero ni Kuya Nick. Meron palang history to. At may nagsabi kay Kuya Nick na itong milyahe nito ay binago, tinampered, yun nga, pinihit, sabi nga, doon sa mga lumang mga speedometer natin, pinihit. Yung binili ko, tinik ko kagad yung odo niya. So, Oo. more or less, nasa 59 pa lang. Nung binili mo? Anong kinuha ko. Oo. Tapos, after nun, di kinabukasan, nag-down na, doon kami nakita sa isang lugar, mall. Nag-down, nagbigay na ako ng 5K. Para lang, Earnest money. Earnest money. After nun, nag-usap kayo kinabukasan. Di nakita kami ulit, doon na sa isang mall na naman. Kaya doon ako nagtaka, bakit gusto ko na doon siya lagi sa parang medyo madilim na parking sa space sa isang mall. So sabi ko hindi na tayo tutuloy parang nang hinahin natin sa miss ko sa di tinuloy namin nung after nun sa pagkabayad ko pagdating ko na Espanya doon lang yun sa may area ng Quezon Boulevard sa may Muñoz doon lang yung merong mall doon yung Pacers Mall. So doon kami nagkabayaran. So, dinrive ko na, pauwi na ako ng Inuwi mo na, tuwan-tuwa ka na. Tapos, nung nabili mo na yon, may problema na yan. Baka nga nun, dahil nung pagdating ko ng Espanya, sabi ko, ba't parang na manakbo? Low power na. Low power na, sabi ko, parang iba na pakiramdam ko, parang na ang takbo. Di tinuloy ko pa rin, hanggang pauwi na ako, hanggang top, lumiko na ako ng bandang Remedios. Pagdating ko sa Remedios, wala na talaga. Sabi ko, ba't ganon? Buti nasa tabi ako bago mag-Marcelino. Namatay. Namatay. Start ka ng start, wala na.
Di tinawagan Tapos, yung... hindi, nung wala na, ano na nangyari nun? Naputulan na ng belt. Hindi ko na alam kung ano ba nangyari, Oo. naputulan ba, di naghanap na ako ng gagawa. Hindi, no, nung nakakita na kayo ng gagawa, naputulan na nga ng belt. Oo, yun. So, yung ibig time na sabihin, naputulan. pagkabili mo pa lang, naputulan na ng belt. Naputol na kagad doon, naputol na Mga kagad. kapatid, oo. napakasaklap nun. Ang tinakbo, 60 lang. 60 ang O, tignan mo, nakita ah. ko, more or less. Wala pang 60, Oh. 59 something. Binili mo, nagbayad ka, naglabas ka ng pera, 60,000 ang tinakbo. Hindi ka pa nakaabot ng 24 oras, naputol yung timing belt. Wala pa nga 5 hours Oo. yung time na yun. Okay, tanghali pa. tapos pinagawa mo. Nagkaloko-loko na. Hindi, tinawag ko sa kanya. Sabi ko, ano nangyari dito? Ba't ano? Tapos sabi may nakausap ko, naputulan na timing belt. Di sinilid, di pinuntahan niya, mga midnight na. Dinala doon sa lugar nila, bandang Fairview sa, sa division na yun. Di ano ng 2 weeks doon inabot. E di nagpupunta naman ako ngayon. Di tinanong ko anong ano, sabi sila daw bala magpapalit lahat. Eh di pinalitan lahat, ginawa. Eh hindi ko kalain yung kinabit pala ng timing belt. Fake. Fake pala yung ano lang, replica. Ah. Di nakatakbo ako ng ilang months lang. Ilang months? Putol na naman. Putol lang naman. Yan, naputol na. Doon ako inaabot sa Oo. Molinos, Cavite. Molino. Ngayon, ito kuya, kasi napapuzzled ako kasi yung pangalawang yung pangalawang putol, tinanggal ang cylinder head. Ibang mekaniko na to. Ay, iba na. Doon na Okay. sa amin. Oh, Doon na sa amin. Ibang mekaniko na itinulak-tulak yung piston, may uga daw. Eh meron naman talaga, wag lang talaga yung Sabi malakas. yung ano na gano'n nga. Oo, so ngayon, mga kapatid, si Kuya, sabihin na natin na scam to. Si Kuya, kasi doon pa lang sa Hindi na kanyang nakuha. reading, Matagal na ako sa sakyan. Kaso nga lang, first time ko na nasabi maalog. Di siyempre naniwala Oo, naman ako oo. yung may place. eh, Sabi hindi, ko, ganun yun ba? nga eh. Sabihin na natin, sige, na-scam ka Kuya Oo, doon sa parang piston. Oo. In-overhaul, dinukot. Parang dinukot lang. O ngayon, pagkadukot, ganun pa rin. Eh, ang nakita ni Chip, ano nakita ni Chip? Parang yung ano, yung sa Injector. injector. Oh. Wala talagang buga eh. Nung pumunta rito, mahina talaga yung buga. Eh, hindi talaga gaganda ang takbo. Mga kapatid, alam nyo sa US, sa ibang bansa, meron tinatawag na odometer fraud. Talagang bawal yan, nagkakadimandahan dyan. So, nangyari kay Kuya yon, nabago yung kanyang milyahe. Kasi siyempre, ano lang naman yan computer. Kayang baguhin yan. May ibabago. Oh, kaya maipapayo sa inyo ni Kuya, ano ipapayo mo ngayon sa mga gustong bumili ng mga second hand? So, may papayo ko para hindi kayo mabiktima. Talagang magdala kayo ng eksperto Trusted. na trusted na i-scan na lalabas talaga na yun ang totoong ano. Oo. Kasi kung tiwala ka lang na mekaniko rin na walang experience sa Oo. pag-scan sa odometer kung ano talaga ang totoo, anong totoong Oo. mileage, eh talagang madidisgrasya yung sakyan nyo. Pag bibili po kayo ng sasakyan, magdala kayo ng trusted na mekaniko. Yung Lalo na yung mga ganyang odometer talaga. timing belt, pasilip nyo yung timing belt. Yun ang pinaka-importante. Yun ang nga sana gagawin ko pagdating ko sa bahay. Sabi ko, kontakin ko yung mekaniko ko. Eh kaso hindi nakaabot eh. Oo, Sila ang kaso- kumuha. Kaso si Kuya, naku, yung langis mo palitan natin Okay na. Kuya, magkano na ginastos mo? Yung almost 200 na siguro, inaabot ko dyan. 200,000 kasama yung overhaul. Yung aircon yan, ginastusan ko rin 26,000 eh. Nako kuya, payamanin mo nga kami. Doon naubos yung pera ko. Ubos yung pera ko. Payamanin mo nga kami kuya. Kaya sabi ko, kailangan maghanap talaga ako ng trusted na gagawa talaga na na talagang may malasakit. O yan. Basta Mga kapatid, tayo. itong si Kuya Nick, uuwi pa ng Paranaque ngayon, babalik na lang siya bukas para makuha niya yung kanya Montero. Dito naman ako sa mayaman. Bakit ko sinabing mayaman? Malakas sa gasolina to eh. Kababayan ko, taga San Miguel, Bulacan. Sa San Miguel, Bulacan, mga kapatid, yung sa highway doon, San Ildefonso, San Miguel, napakasarap ng chicharon doon. Chicharon. Pastillas. Tapos pag umuwi ako doon, kasi taga Baliwag ako, pag pumupunta ako doon, kaibigan ko kasi yung anak ng dating mayor doon si IB, saka si Che Mendez. Yung asawa ni Che Mendez, si General Florentino Manalastas. Oo. Tapos yung kapatid ni Miss Che, si General Fernando Mendez. Puro general, no? Yung asawa ni IB, Colonel din yun. Colonel din yun, ayan. Pati yung artista doon, yung mayor, si Roderick. Ayan, mga kaibigan natin yan na nandun sa San Miguel. Ngayon, ito, nagawi pa, ang layo, Galing na San Miguel, wala naman dalang chicharon. Susunod. Susunod daw. Ayan.
Nakabili siya ng nakabili siya ng Toyota X-Shore EX. EX Saloon. So yan, inaayos natin. Pagandahin natin ang takbo, mga kapatid. Ito yung transmission galing ng Blumentritt kay Sir Ariel Sonorio. Yung kasing ginagawa namin Chevrolet na Cruze dito, wala talagang mabiling pyesa kahit sa kasa. Sa totoo lang, yung unit na yon galing sa kasa yun. So hindi naman naayos. Kaya sabi ko, kung si kasa hindi nga naayos, walang mabiling pyesa, lalo na si Autorans, wala kaming mabibiling pyesa. Buti na lang, may mga kaibigan tayo nandyan sa Blumentritt at tinulungan tayo makahanap ng surplus na transmission. Ito po, kahit surplus, maganda naman ang laban dito. Pag hindi gumana, balik. Ganun po yung laban natin kay Sir Ariel Sonorio. Kaya siyempre, tatanggapin mo na yon. Medyo mahal nga lang, mga kapatid, mahal. Kaya po, mga kapatid, iingatan nyo yung mga sasakyan nyo, yung mga transmission, lalong-lalo na automatic transmission. Para hindi po kayo mapagastos. Kasi yung mga Chevrolet Cruze na yan, wala po talagang pyesa. Sabi na mismo nung may-ari, siya na mismo ang humahanap ng pyesa kasi nga naiwan doon sa kasa yung kanyang sasakyan. Hanggang sa dinala dito sa Antipolo, hindi na po nakaakyat, hinilan na namin. Mula diyan sa Robinsons, papunta po dito sa amin sa Autorans. So ito po, bago ko ikabit, papalitan ko na rin yung mga oil seal. Ayan, palit po lahat yan. Bali 3, meron pa doon sa kabila. Kasi sayang yung trabaho eh. Pag nasara na to at okay naman to, dire-diretso na, wala nang balikan. So palit na po ng mga oil seal. Tapos yung mga langis na laman nito, syempre, i-drain muna natin yan para umandar siya ng maayos. So pag bumibili po ng mga surplus na makina or transmission, nilalagyan nila ng pintura yan. Ayan. Kasi pagka yung pintura na yan ay nagasgas, ibig sabihin, binuksan, pinakialaman. So pag bumili po kayo ng mga surplus na transmission or makina, pag ang labanan ay pwedeng soli, huwag nyo pong bubuksan. Isoli na lang. Meron akong customer din dito na palagi akong tinatawagan nung nanay niya at puro problema ibinibigay sa akin. Hindi, biro lang. Kasi may tagas naman yung aircon niya. Pangatlong beses na namin ginawa ito, ma'am, no? Oh, mahirap kasi talagang hanapin yung leak kapag nandoon sa loob. Hindi na pala talaga pwede yung kanya evaporator, kaya bumili na. So, from hala-hala, ayan po, yung mag-ina. Autorans. Ayan. Ito na po yung sasakyan nila. Tapos na, binebend na lang namin yung molye. At tapos na rin pala mabend, no? O, yun, isasalpak na lang po yung molye nila. Yan. Susunod, ipapalip na to kasi yung anak niya, sigurado mag-off-road na yan. Dami pa namang off-road site dyan sa, sa hala-hala, no? Ang dami dun. Magagaya na sa amin yan. Magbibisyo na yan ng off-road. Ano, ang iingay nyo? Hoy, ang iingay nyo, bakit? Ito tahimik lang sa ito. Bakit isa-isa ba talaga? Bakit isa-isa? Gaway po sila. Nag-aaway. Wala. Mga kapatid, yung mga ambuls namin, ayan, nanganak kasi. Siyam kasi yung anak, ayan, buhay lahat. Ngayon, isa-isa namin pinapakain. Naku, napakaiingay. Ito, lakas kumain ito. Oh, naku, tingnan mo. Oh. Oy, oy, oy. Ay, mga kasama niya, higit na higit. Oh. Alam mo kung sino na kumain. Baka mamaya magkamali ka, ha? So, ayan, mga kapatid. Kakatuwa.